Mga kapuso, doble ingat po sa mga nakikilala nyo lamang kung saan-saan. Isang law student ang pinagnakawan ng isang lalaking nakilala lamang niya sa daan na miyembro pala ng Gapos Gang. Sadya po namin hindi papakita ang kanyang muka para na rin sa kanyang proteksyon. Balitang hatid ni JP Soriano, exclusive. Kita sa CCTV ito ang paghatid sa isang apartment sa Cubao, Quezon City ng law student na tatawagin nating Mark sa lalaking nagpakilala raw sa kanyang JR. Walang kaalam-alam si Mark na ikapapahamak niya pala ang pagmamagandang loob niyang ihatid si JR na lumapit sa kanya habang nag-aabang ng taxi. Naliligaw raw kasi si JR at galing Batangas. Binigyan ko ng direksyon, ngunit sinabi niya na kung pwede raw ba, ibaba ko na lang siya doon sa taxi at siya raw magbabayad ng taxi kasi nilibot-libot na siya ng taxi. Ako naman, dahil ewan ko kung nakiliti yata yung nakapwa mo galing kayo sa isang eskwelahan, tutulungan mo, tinulungan ko. Pagkahatid, inalok daw si Mark ni JR na pumasok sa kanyang kwarto sa apartel. Pagkababa ko, nakilala ko ang kanyang kapatid. Tapos sabi niya, baka pwede raw munang uminom ng, bigyan raw ako ng, parang may mo offer ba raw sila sa akin bilang pasasalamat. Pagpasok sa kwarto, Nag-usap pa kami sandali, pumasok na yung kapatid niya at may kasamang malaking dalawang tao. Yung isang malaking tao, pumunta sa likuran ko, sinakal ako. Tumayo na yung JR na nakilala ko, binuksan yung bag ko. nang may kumatok sa kwarto dahil sa komosyon, iginapos daw si Mark at dinala sa banyo. Sinapak ako sa ulo. Tapos nung medyo nahilo ako, pinakaging tapean yung bibig ko. Tapos sabi nila, yung ATM ko raw, anong pin. Inisip ko, bigay yung maling pin. Pero sinabi nung isang malaking tao, may tattoo yun dito sabi niya, mag-withdraw ka na, tinuro niya yung kapatid ng JR, aantayin namin dito yung, yung ATM, yung pagkuha ng pera, kung mali yung binigay mo, papatayin ka namin. Mahigit 100,000 piso ang halaga ng pera at gamit na nakuha sa kanya, kabilang na ang laptop na naglalaman ng kanyang thesis bago siya iwan ng grupo. Hinang-hinaman, nagpilit siyang makawala at na makapiglas ay humingi ng tulong sa staff ng apartel. Nang reviewin ng CCTV, positibo niya ring nakilala ang dalawang lalaking kasabwat daw ni JR na sa kuhang ito ay nagbabayad sa apartel ilang oras bago sila dumating. Ginamit nila yung kanilang mga tsura, yung kanilang maamong pananalita at saka yung paggamit ng mga salita na pwedeng maniwala ang kanilang bibiktimahin. Sa pagtulong natin, hindi naman tayo ang malalagay sa alanganin. Patuloy pa ring pinaghahanap ng pulisya ang mga sospek at sa mga makakakita, maaring ipagbigay alam sa QCPD. JP Soriano, GMA News.